Ano yung gagawin mo kapag hindi na gumagalaw yung weight mo sa weighing scale? So welcome sa The Fat Loss Blueprint Podcast. So kung mapapansin nyo guys, iba na yung setup natin ngayon. Naglalakad na tayo para maiba naman. And anyway guys, doon ako nagko-content sa may taas. Yan, sa may rooftop natin. Ngayon, since na napag-usapan na natin last time kung paano mag-incorporate ng workout programs sa program ninyo. Nabanggit ko na doon yung sa home workouts tapos sa workout program sa may gym. Ngayon naman, since na alam nyo na yung majority ng basic foundation sa weight loss, yung calorie deficit, yung workout, ngayon, kailangan naman natin malaman kung ano yung mga gagawin natin kapag yung progress natin sa pagka-calorie deficit or sa weight loss natin ay bigla na lang tumitigil. Kasi at some point guys, kapag nagka-calorie deficit kayo at nagwo-workout kayo for weight loss, merong part sa weight loss nyo na mababagalan na or completely hihinto na yung progress ninyo sa pagwe-weight loss. Ibig sabihin, hindi na bababa minsan yung weight mo sa weighing scale. And normal lang yon. Kasi nga, at some point, yung exercise na ginagawa natin or yung routine na ginagawa natin is nadadalian na yung katawan natin sa mga exercise na yon. Kaya in result, babagal na yung calorie expenditure mo or yung calorie burn mo. Kaya ka ngayon mahihirapan na mag-lose ng weight kahit naman consistent ka sa pagtatrack ng calories mo at pag-workout mo. Ngayon, ia-apply mo lang tong ituturo ko sa'yo kapag more than 2 weeks nang hindi gumagalaw yung weight mo sa weighing scale. So paano ba natin maibabalik yung continuous progress na nagagawa natin since nung mga previous weeks natin sa pagka-calorie deficit? Guys, para kasi magtunaw ng extra calories ulit or magbawas ulit tayo ng taba or calories sa katawan, kailangan natin ulit bigyan ng challenge yung katawan natin or pahirapan ulit yung katawan natin. Kasi guys, hindi na nagtutunaw ng extra calories or taba yung katawan natin kapag hindi na tayo nahihirapan sa exercise na ginagawa natin. Kasi nga, nadadalian na yung katawan natin. So for example, no, nagte 10k steps ka or nagka-cardio ka for 1 hour kapag nag-workout ka. Ngayon naman, kapag nag-exercise ka naman sa gym, for example, is ang binubuhat mo lang is 10 kilograms tapos nagte 10 repetitions ka lang. At some point kasi, dumadali na yung exercise na yon over time kasi nga lumalakas ka. Ngayon, kapag ganun pa rin yung gagawin mo, is mataas yung tsansa na konti na lang yung calorie na mababurn mo. Kasi nga, madali na lang, so wala nang reason yung katawan mo ngayon para magtunaw ka pa ng calories. So ito, yung gagawin mo. Number 1, kapag nagka-cardio ka or kapag nag-exercise ka, ang goal mo palagi is dapat dadagdag yung hirap. So for example, sa pag-gym, pag-weight training or pag-home workouts, kung dati ang ginagawa mo ay 10 repetitions lang, dapat next session mo is dadagdagan mo yung 10 repetitions mo. Either 1 rep hanggang pataas. So ganun yung gagawin mo. Ngayon naman, ia-apply mo yon sa lahat ng mga exercises, sa lahat ng sets na gagawin mo. And second, pwede mong dagdagan yung weight na binubuhat mo. So for example, dati 10 kilograms ka lang. Ngayon, dagdagan mo ng small incremental na weight. So from 10, pwede mong gawing 11, 12, 13, 14, 15. As long as kaya mong i-perform yung exercise na yon with that weight na tama at maganda yung form mo. Kapag hindi maganda yung form mo sa exercise na gagawin mo, meaning masyadong mabigat, so therefore bawasan mo yung tamang dagdag lang
ng weight ang gawin mo para proper form pa rin yung exercise execution mo. Ngayon naman, yung pangatlo is yung pang cardio. Ito yung gagawin mo ngayon. Basically, kapag nagte 10k steps ka, for example, meron kang smartwatch, tinatrack mo yung steps mo, and 10k steps yung ginagawa mo. Ngayon, dagdagan mo yung steps na ginagawa mo. Pwede kang magdagdag ng 200, 300, 500. Basta ang goal, kunwari ngayon nag 10k steps ako, dapat bukas maka 10,200k steps ako. And so on and so forth. Ang goal is dapat dumadagdag palagi yung steps na ginagawa mo. Bakit? Bakit ko sinasabi na kailangan dumagdag lahat? Sa steps, sa cardio, at sa weight training, sa home workouts. Kasi para mabigyan mo ng reason yung katawan mo na mas magtunaw ka pa ng mas maraming calories at taba para hindi huminto yung weight loss progress mo. So basically, ganun lang siya. At kapag in-apply mo na to, nakakita ka ng improvements, for sure, no? Matutulungan niyang mag-improve yung katawan mo kapag ginawa mo tong mga to. Tapos, dumating ulit sa point na bumagal na naman yung progress mo. Ang gagawin mo is i-apply mo lang ulit yung mga tinuro ko. So, babalik ka lang ulit sa cycle na yon. Dadagdagan mo lang ulit by small incremental. So basically, ganun lang, 'di ba? Napakasimple. Wait lang, inom lang ako. Ano pa ba yung pwede natin pag-usapan? Wait. Yun nasabi ko naman na okay na siya. And execution na lang talaga yung kailangan ninyong gawin. So, abangan nyo guys yung next episode natin. Stay tuned. Guys, yung pakiusap ko lang bilang pa-thank you nyo na sa akin, mag-subscribe kayo, tapos i-share nyo na rin sa mga kakilala nyong tingin nyong kailangan yung mga ganitong klaseng informative video. Peace!